Good day mga boss, nalalapit nga po na PBA Annual Rookie Draft. Unti-unti na nga pong nalagasan ang mga quality big man at players na papasok dahil na nga po lumipat na ng Japan at Korea. At ang possible na magiging selection or posibleng pagpipilian na lamang ang ating pag-uusapan. Ito nga po si DG Pinner. Naaalala nyo ba siya? Minsan na po natin siya napag-usapan na nakalock-in na po ito sa Barangay Ginebra, San Miguel kung wala po or hindi mag-aanunsyo ng pangalan or magpapalista si Mike Phillips at itong si Quintin Millora Brown. Pero ngayon pa lang po talagang hindi na po natin aasahan dahil posible na nga pong pumirma si Mike Phillips at itong si Quintin Millora Brown sa iba't ibang liga sa Asia. Ang possible na magkakaroon na number 1 or number 2 pick na posibleng pagpilian ay itong si DG Pinner. Alam natin na ang Barangay Ginebra San Miguel na disappoint sa kanilang player na si Stephen Holt. Pero mayroon ngayon namamayagpag sa MPBL sa ilalim ng Abra Weavers na bigating scorer. Ito nga po ay si DG Pinner. Itong si DG Pinner, ang kanyang mga lolo at lola ay mga Pinoy na kung saan nakatira nga po sa Malabon. Kaya nandito siya sa Pilipinas para yung dream ng kanyang lolo ay talagang magampanan niya dahil sa kanya mismo ipapakita na yung kanyang dugo ay talagang Pinoy. Kaya naman itong si DG Pinner ang talagang na bumalik sa Pilipinas at talagang magpa-drop ay yung head coach ng Phoenix Fuel Masters na si Charles Chu. Kaya naman noong nasa SGA pa itong si Charles Chu, kinukuha niya si DG Pinner na isa sa mga player ng national team na nagre-represent sa SGA. Kaya hindi kataka-taka na nakikitaan na ng potensyal ng iba't ibang kupunan ito ngayon, especially ng Barangay Ginebra San Miguel. Kung hindi kukunin sa number 1 pick, tiyak ang number 2 pick ng Barangay Ginebra ang posibleng makakuha dito. Lipat naman po tayo sa ganun pa rin po na discussion. Ito, si Enoch Valdez. Pansin niyo po ba? Kung maaalala po ninyo sa nakaraan or dalawang konferensya na po ay humihingi ito ng trade. Pero may mga posibilidad na bibigyan po ito ng playing time ng NLEX Road Warriors dahil nga sa bagong head coach nito na si Jimmy Alapag. Depende po yun sa gagawing performance nitong si Enoch Valdez. Sa dalawang laro na inilaro ng NLEX Road Warriors, sa first game ay naging first 5 itong si Enoch Valdez. Nagkaroon ng puntos, kanya lang hindi quality. Ito ngayon yung binibuild up ng NLEX Road Warriors na tumaas o magpapataas ng value sa kanya at hoping kung sakali nga pong humingi pa ito ng kanyang trade ay posible ang magiging destinasyon nitong si Enoch Valdez ay itong Barangay Ginebra San Miguel. Ang Barangay Ginebra San Miguel, aminin nyo man o hindi, ay talagang nagkaka-interest dito kay Enoch Valdez. Simula nang pumasok ito sa PBA noong time ni Frankie Lim, talagang ipinakita niya yung kanyang kakayahan bilang player, defender at scorer. Kanya lang sa pagpasok nga ni Jongwi Chico sa NLEX, unti-unting bumaba ang kanyang minuto at karera dahilan para humingi siya ng interest or humingi siya ng trade na lumipat po sa ibang kupunan na mabibigyan siya ng pagkakataon. Marami po ang nag-reach out sa NLEX para kunin ito. Kanya lang ay hindi po patas ang ibinibigay sa NLEX dahilan para i-hold mo na ito. At hoping nga itong si Enoch na mabibigyan siya ng pagkakataon ni Coach Jamie Alapag at maidevelop palalo ang kanyang mga skills at syempre maidevelop din niya yung kanyang playing time. Doon naman talaga makikita ni Coach Jamie Alapag na sa practice
at sa playing time na ibinibigay sa kanya ay mai-improve at mapakikitaan pa or mailalabas niya ang totoo niyang kakayahan, dahil kung hindi, ang talagang destinasyon neto ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Hoping ang barangay na makuha ito para nang sa ganoon meron silang backup na po pwedeng pag umupo si Scottie Thompson ay itong si Enoch Valdez nga ang magiging kapalit. Yan ang abangan natin kung sino man, kung sakali nga makuha ng Barangay Ginebra ito, sino ang posibleng ipalit ng Barangay Ginebra San Miguel papunta sa NLEX Road Warriors. Ang kanilang first rounder ba sa paparating na draft? Ang kanilang second rounder na dalawa ba sa paparating na draft? Or kanilang mga bench players ngayon? Komento na sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga po maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man po natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout po muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Richmond Basa, Marvin Basa ng Bato Leyte, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Richard Pavila, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, it's Mr. Ronald Gato ng Abuyog Leyte. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.